Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, pumunta kami sa Cana ng Galilea para makita ang lugar ng unang himala ni Jesus kung saan ginawa niyang alak ang tubig sa isang kasalan. Pero huwag ninyong isipin na may bride na nakaputi, may singsing sa kasal, at may mga kampana na tumutunog sa likuran. Ngayon, aalamin natin ang lugar ng himala, ang arkeolohiya nito, at malalaman din natin kung paano talaga ginaganap ang mga kasalan noong panahong iyon. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Si Jesus ay namuhay ng halos buong buhay niya sa Nazaret. Na panahong iyon ay isang maliit na baryong Hudyo na may ilang daang naninirahan lamang. At doon siya nanirahan hanggang sa siya ay mga 30 taong gulang. Doon niya ginugol ang tinatawag nating mga nakatagong taon bago niya sinimulan ang kanyang ministeryo, ang kanyang pampublikong buhay. At ang lahat ng tao sa Nazaret at mga kalapit na lugar ay kilala si Jesus bilang anak ng karpinterong si Jose. Ngunit nagbago ang lahat nang maimbitahan si Jesus sa isang kasal dito sa lungsod ng Cana ng Galilea. Nasa 6 na kilometro lang tayo sa hilaga ng Nazaret. At noong panahong iyon, mas malaki at mas mahalada ang Cana kaysa sa Nazaret. Pero kanino ba ang kasalang ito? Sino ang nag-imbita kay Jesus? Hindi tayo sigurado, pero ayon sa tradisyon at sa pinakatinatanggap na teorya, ang kasalang ito ay kay Nathanael Bartolomeo, isa sa mga disipulo ni Jesus. At may malaking saysay ito kapag binasa natin ang Biblia dahil nakasulat na si Jesus ay inimbitahan kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang mga disipulo. Kung siya ay basta kaibigan lang ni Jose, ni Maria at ng kanilang pamilya, hindi sana inimbitahan ang lahat ng mga disipulo. At isa pa ring palatandaan ay na si Jesus sa panahong yon ay nagsisimula pa lang sa kanyang ministeryo. Wala pa siyang nagagawang kahit anong pampublikong himala. Kaya hindi pa siya ganoon kasikat at kilala para maimbitahan sa mga kasalan ng mga taong hindi niya kilala o kaya naman ay wala siyang masyadong kaugnayan. At sinasabi sa atin ng Biblia na siya ay taga-Cana ng Galilea. At tingnan ninyo, narito mismo sa tabi makikita natin ang isang simbahan, ang simbahan ng apostol na si Nathanael Bartolome. Karaniwan ay sarado ang simbahan pero ngayon ay nakakuha kami ng espesyal na pahintulot para makapag-film para sa inyo. Nakuha pa nga namin ang mga susi ng simbahan. Kaya dito, bukas na ang unang gate. Tara, sabay tayong pumasok na yon. Ngayon, tara na talaga. Ayon sa sinaunang tradisyong Kristiyano, malapit lang dito ang bahay ni Nathanael. At may isang napaka-interesanting bagay sa kanyang kwento. Nang lapitan siya ni Felipe at anyayahan siyang sumunod kay Jesus, ano ang naging sagot ni Nathanael? Sabi niya, "Nazaret, may mabuti bang maaring magmula roon?" At ang sagot ni Felipe ay kamangha-mangha. Sabi ni Felipe, "Halika at tingnan mo." Pero kung ilalagay natin ang pag-uusap na ito sa isang makasaysayang konteksto, nakakaroon ito ng buong kahulugan. Ang Cana ay isang mas malaking lungsod, mas mayaman at mas mahalaga kaysa Nazaret. Literal na ang Nazaret ay nasa periperya ng Cana. At nakikikita pa rin natin ito hanggang ngayon. Madalas, ang mga tao mula sa probinsya at gilid ng lungsod, minsan sila ay dinidiskrimina. Minsan iniisip ng mga tao na mas mababa sila kaysa sa mga taong nakatira sa malalaking syudad. At ginawa ito ni Nathanael. Sa unang pagkakataon, nang marinig niya na si Jesus ay taga Nazaret, inisip niyang kakaiba yon. Para sa kanya,
mas may saysay kung si Jesus ay taga-Kana o kahit man lang mula sa isa pang malaking lungsod tulad ng Jerusalem. Pero nang makatagpo ni Natanael si Jesus, agad siyang sumampalataya at naging isa sa kanyang mga apostol. Malamang, hindi natin kailanman malalaman ng tiyak kung ang kasalang dinaluhan ni Jesus dito sa Cana ng Galilea ay kasal ni Natanael Bartolome. Ngunit isang bagay na tiyak nating alam ay kung paano naganap ang pagdiriwang na iyon. Kung paano ang kasiyahan sa mga kalsada ng bayan at sa bahay ng lalaking ikakasal. Kaya ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang engrandeng pagdiriwang na ito. Paano kung maari kang magdala ng bahagi ng kasaysayang biblikal mula sa bundok ng templo? Araw-araw akong naglalakad sa mga sinaunang kalye na ito. Sa Jerusalem, hindi lang inaalala ang pananampalataya, nararamdaman mo rin ito. Ngayon, maaari mo na itong hawakan. Noong dekada 90, iniligtas ng mga arkeologo ang lupa mula sa dating kinatatayuan ng bundok ng templo sa Temple Mount Sifting Project. Hawak ko mismo ang buhay na koneksyon sa kasaysayang biblikal. Ang Temple Mount Soy lang ang otorisadong magpatunay at magbigay ng sertipikasyon dito. Mahal, ito ang regalo ko sa kasal para sa iyo. Ito ay simbolo ng pagmamahal ko sa iyo at ng ugnayan ng pamilya natin sa Diyos. Sana lagi kang paalalahanan nito ng pananampalatayang gumabay sa ating pamilya. At ngayon ay magiging bahagi na ng tahanang bubuuin mo. Bawat piraso ay may nilagdaang sertipiko. Patunay na kabilang ka sa iilan lang na magkakaroon ng ganitong yaman. I-click ang link sa description o iscan ang QR code para makuha ang iyong buhay na koneksyon sa kasaysayang biblikal. Para sa aking mga tagasunod, saan ka man naroroon, libre ang pagpapadala. Shalom! At ngayon, balik na tayo sa video. Ang mga kasal noong panahon na yun ay ibang-iba kumpara sa mga kasal na alam natin na yun. Noong unang siglo, karamihan sa mga kasal ay inaayos ng mga magulang. At pagkatapos magkasundo ang mga pamilya, kinokonsulta rin ang mga ikakasal. At kung sila ay pumayag, doon nagaganap ang pagtitipan. Sa panahon na yun, ang pagtitipan ay mas panlipunang bagay na lamang. Isa itong pampublikong anunsyo na ang magkasintahan ay may balak magpakasal, pero wala itong legal na bisa. Pero noong panahon iyon, ang pagtitipan ay isang napakaseryosong bagay. Siguradong magkakaroon ng kasal. At sa mismong pagtitipan, ibinibigay ang dote sa pamilya ng babaeng ikakasal. Ang pagsira ng kasunduan ay parang diborsyo na rin. At nakikikita natin ito halimbawa sa Biblia sa kwento ni na Jose at Maria. Noong sila ay magkatipan pa lang at hindi pa kasal, nalaman ni Jose na buntis si Maria. At ang una niyang naisip noon ay hiwalayan siya. Pero pagkatapos ay napakita ang anghel at namagitan at sinabi sa kanya ang totoo. Ganito ang kapanganakan ni Jesus Kristo. Si Maria, ang kanyang ina, ay nakatakdang ikasal kay Jose. Ngunit bago sila magsama, natagpuan siyang nagdadalang tao dahil sa Espiritu Santo. Si Jose na mapapangasawa ni Maria ay isang matuwid na tao at ayaw niyang mapahiya si Maria sa harap ng madla. Kaya't nagpasya siyang hiwalayan ito ng palihim. Habang pinag-iisipan niya ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Natanggapin si Maria bilang iyong asawa, sapagkat ang ipinagbubuntis niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisisi lang siya ng isang anak na lalaki at papangalanan mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose mula sa kanyang pagkakatulog, ginawa niya ang iniutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap si Maria bilang kanyang asawa. At karaniwan, pagkatapos ng 1 taon ng pagkakatipan, nagaganap ang kasal, ang malaking pagdiriwang.
Nagsisisimula ito sa isang uri ng parada. Ang nobya ay dinadala sakay ng mga kabayo, karwahe. Ang mga tao sa paligid ay umaawit, sumasayaw, nagdiriwang, tumutugtog ng musika, may dalang mga sulo. At paano nakabihis ang nobya? Walang kaugalian ng mga singsing. Pero ang nobya ay nagsusuot ng isang uri ng korona. At huwag ninyong isipin na ang nobya ay nakasuot ng puti. Kundi ang kasuotan ng kasal noong panahon na iyon ay ang nobya ay nakasuot ng pangselebrasyon at makulay na damit. At ang malaking pagdiriwang na ito ay umaabot hanggang sa bahay ng nobyo, kung saan ginaganap ang kasiyahan at ang handaan. Sa wakas, nakarating na tayo sa lugar ng kasal, ng kasiyahan, ng mismong pagdiriwang. At makikita natin na sa lugar na ito ay itinayo ang isang simbahan. Ang simbahang ito ay mula pa noong 1881 at pagkatapos ay may ilang bagay na idinagdag pa kalaunan. Pero huwag kayong palilinlang sa modernong harapan na ito. Dahil ang simbahang ito ay itinayo sa ibabaw ng mas mahahalagang labi. Kaya, kilalanin muna natin ang modernong simbahan at pagkatapos ay ang arkeolohiya nito. Dumating kami sa isang napakatahimik na araw dito sa Cana. Dahil sa mga mas abalang araw, karaniwan naming nakikita ang maraming kasal at pagbabagong sumpa dito sa simbahan. At mapapansin ninyo na makikita na natin ang arkeolohiya dito mismo sa ilalim ng ating mga paa, gaya ng maliit na bahagi ng mosaic mula ika-4 o ika-5 siglo, Na may inskripsyon sa wikang Aramaiko. pero ngayon, mas lalo pa nating susuriin ang arkeolohiyang biblikal ng lugar na ito. Halina kayo, sumama kayo sa akin! At dito makikita na natin ang mga paghuhukay na arkeolohikal. At ang mga natuklasan dito ay kamangha-mangha. May mga labi ng isang bahay mula sa unang siglo. Ang bahay na ito ay umiral mula unang siglo hanggang ika-4 na siglo, na siya ring panahon ng unang siglo kung kailan nabuhay si Jesus. At bakit ito mahalaga? Dahil noong panahong yon, karamihan ng mga kasal ay ginaganap sa loob ng bahay, kadalasan sa bahay mismo ng lalaking ikakasal. At dito Ay may mga archaeological na patong. Ang pinakamatanda ay mula pa noong panahon ni Jesus. Sa ibabaw nito ay itinayo rito ang isang Bisantinong sinagoga, pagkatapos ay isang Bisantinong simbahan. Ibig sabihin, ang lugar na ito ay isang lugar ng pagsamba ng mga Kristiyano noon pa man. Pinag-uusapan natin dito ay mga 1,500 taon na ang nakalipas kahit papaano. At sa ibabaw nito ay itinayo ang isang simbahan noong panahon ng mga krusada na nawasak din. At sa huli, makikita natin dito ang simbahang ito mula ika-11 na siglo. At kung nandito tayo sa bahay ng lalaking ikakasal, Dito ginaganap mismo ang seremonya ng kasal na binubuo muna ng isang basbas. ibig sabihin, Pinabasbasan ang mag-asawa at pagkatapos ay nagkakaroon ng isang malaking handaan. At ang handaang ito ay maaring tumagal ng ilang araw. Minsan umaabot pa ng 7 araw. At naalala natin ito halimbawa sa kwento ni Samson na namuhay mahigit 1,000 taon bago ang kasalang ito. na ikinasal si Samson, 7 araw din ng kainan at pagdiriwang ang ginawa. At sa totoo lang, meron din tayong ganitong tradisyon kahit papaano hanggang ngayon. Karaniwan, ang kasal ay idinaraos ng 1 araw o 1 gabi. At pagkatapos nito, sa susunod na 6 na araw, ginagawa ang Sheva Brachot, ang 7 pagpapala. Kaya, kasama ang gabi ng kasal at 6 pa, sa kabuuan, hanggang ngayon, karamihan sa mga Hudyo sa mundo ay may 7 araw ng pagdiriwang Ng salusalo,
na may maraming pagkain at pati na rin alak. At tungkol sa alak, pag-uusapan pa natin ito kapag mas lumalim pa tayo sa arkeolohiya. At nung si Jesus ay nasa kasalang ito, naubos ang alak. Ang maaring magmukhang simpleng bagay ngayon ay itinuturing noon na napakaseryosong bagay. Isang napakahalagang bagay noong unang siglo ay ang tinatawag nilang pagiging magiliw sa bisita o hospitality. At maubos ang alak sa gitna ng handaan ay maaring maging dahilan ng kahihiyan sa publiko para sa buong pamilya ng lalaking ikakasal. Itinuturing ito na, paano nagawang imbitahan ng pamilya ang lahat ng taong iyon? Ilan sa kanila ay nagmula pa sa malalayong lugar at ngayon hindi nila kayang pagsilbihan ng maayos ang mga bisita. Ang mga kasal noong panahong iyon ay malalaki okasyon at talagang maayos ang pagkakaorganisa. Sa katunayan, sa kasalang ito, mayroong tagapangasiwa ng seremonya, isang tagapag-ayos, para matiyak na magiging maayos ang lahat. Pero hindi naging maayos. Naubos ang alak. At pagkatapos, si Jesus sa kahilingan ni Maria, siya ay nakialam sa sitwasyon. Hindi lang para magbigay ng mas maraming alak para sa kasiyahan, kundi para hindi mapahiya ang pamilyang yon at hindi matapos ang kasiyahan ng selebrasyon. May 6 na tapayan ng bato doon na ginagamit ng mga Hudyo para sa ritual na pagdadalisay. At bawat isa ay kaya maglaman ng humigit kumulang 100 litro. Sinabi ni Jesus sa mga tagapaglingkod, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at pinuno nila ito hanggang sa labi. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, ngayon, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa tagapangasiwa ng handaan. At ginawa nila ito. At tinikman ng tagapangasiwa ng handaan ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Bagamat alam ito ng mga taga-silbi na kumuha ng tubig. Tinawag niya ang lalaking ikakasal at sinabi, lahat ay unang inihahain ang pinakamainam na alak. At kapag ang mga panauhin ay nakainom na ng marami, ang mas mababang uri ng alak ang inihahain. Ngunit ikaw, itinago mo ang pinakamainam hanggang ngayon. Ang tandang himala na ito sa Kana ng Galilea, ang unang ginawa ni Jesus. Ipinakita niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang kanyang mga alagad. Inutusan ni Jesus na punuin ng tubig ang 6 na tapayan, hindi 6 na banga. Alisin natin sa isipan ang larawan ng 6 na maliliit na banga. Inutusan niyang punuin ng tubig ang 6 na tapayan. Kailangan ng sapat na alak para sa daan-daang tao sa loob ng ilang araw. At dahil dito, bawat tapayan ay kayang maglaman ng hanggang 100 litro. At tingnan ninyo kung ano ang natagpuan dito sa mga panghuhukay ng mga arkeologo. Natagpuan nga nila ang isang tapayan na gawa sa bato. At ito ay akmang-akma rin sa sinasabi sa Biblia. Dahil sinasabi sa Biblia na ang tubig sa mga tapayan ay karaniwang ginagamit para sa pagdadalisay ng mga Hudyo. At ayon sa Judaismo, ayon sa batas ni Moises, ang itinuturing na pinakadalisay na material ay palaging bato. Kaya naman ang mga gamit para sa paglilinis noong panahon na iyon ay madalas nagawa sa bato. Kaya, maaring isa ito sa 6 na orihinal na tapayan na pinuno ng tubig. Isipin ninyo ang mga utusan na nagdadala dito ng 600 litro ng tubig na hindi alam kung bakit. Pero sumunod pa rin sila. At ito ang isa sa mga bahagi ng himala na para sa akin ay pinakamaganda sa lahat. Dahil sa kasal, malamang na may daan-daang tao, karamihan ay mula sa populasyon ng Kana at mga kalapit na baryo, tulad ni Jesus na taga Nazaret. Pero sa lahat ng tao sa kasiyahan, sa mga pinakamahalagang tao na nandoon sa labas na nagdiriwang, sino talaga ang nakakita sa unang himala? Sino kaya?
Ang mga lingkod. Ang mga pinakasimpleng tao na nagtatrabaho dahil sila mismo ang nagbuhat ng tubig gamit ang kanilang sariling lakas at nakita nila na tubig ang inilalagay pero alak ang lumalabas. Dahil ang mga nasa kasiyahan, ano ang nakita nila? Mas marami pang alak ang dumarating. Pero ang mga narito na nagtatrabaho, Sila ang nakakita ng tunay na nangyari sa unang pampublikong himala ni Jesus. Maari rin nating tingnan ang laki ng himalang ito. Hindi lang 6 na banga ng alak ang ginawa ni Jesus. 6 na malalaking tapayan ang ginawa niya. at hindi lang basta alak. Gumawa siya ng alak na mas masarap kaysa sa alak na inihain sa kasiyahan. Nakasulat ito sa Biblia na nang matikman ng tagapangasiwa ng handaan ang alak, sinabi niya, "Wow, itinago ninyo ang pinakamainam na alak para sa huli?" Karaniwan, ibinibigay ng mga tao ang pinakamainam na alak sa simula. Kapag ang mga tao ay medyo mas masaya na, kung maaari nating sabihin, doon na nila ibinibigay ang mas murang alak, yung mas simple. At nagulat siya na ang pinakamainam na alak ay ibinigay sa huli. Pero hindi niya alam na ang pinakamainam na alak ay ang alak na ginawa ni Jesus. At isang mahalagang bagay na gusto kong sabihin sa inyo ay na tayo ay nandito upang pag-usapan ang himala ng alak. Pero kailangan natin basahin ang Biblia ng buo at tandaan din na sinasabi ng Biblia na ipinagbabawal ang pagkalasing. Hindi ako nandito para sabihin kung pwede o hindi uminom ng alak. Pero alalahanin natin ang nakasulat sa mga taga-Efeso. Huwag kayong magpakalasing sa alak na nagdadala sa kabuktutan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. At ngayon, itutuloy na natin ang ating paglalakbay dito sa Kana ng Galilea. Nakikita ko na maraming tao ang nagtatanong dito sa mga komento kung may mga protestanteng simbahan, mga ebanghelikong simbahan dito sa banal na lupain. At alamin ninyo na oo, meron. At dahil dyan, gusto kong ipakita sa inyo ang lugar na ito. Ito ay isang simbahang Baptist dito mismo sa puso ng Kana ng Galilea. At ang lugar na ito, sa mga panahon na walang kaguluhan, Punong-puno ito ng mga tao. At napakaganda talagang pumunta rito, mga kaibigan, makita ang mga nobyang dumarating, ang mga kasal na ginaganap, pati na rin ang mga renewal ng vows ng mag-asawa. Talagang isa itong napaka-espesyal na lugar dito sa Kana. Kaya kung pupunta kayo rito sa lungsod, maari ninyong makita rin ang bahaging arkeolohikal na ipinakita ko. pero nakausap ko rin ang pastor ng simbahan at hiniling niya na iparating ko sa inyo na bukas ang mga pintuan ng simbahang ito. Para sa lahat ng tao mula sa iba't ibang panig ng mundo na pumupunta rito upang ipagdiwang ang kasaysayang biblikal at pati na rin ang pagmamahalan. Sana nagustuhan ninyo ang ating pamamasyal na yung araw at magkita-kita tayo sa susunod.